Kabanata 2131. Sa plaza, kumikislap sa pananabik ang mga mata ng hindi mabilang na mga disipulo. Nang makapasok lamang si Severin sa Alchemy Tower ay nagsimulang mag-usap-usap ang lahat. Nag-uusap ang mga disipulo kung susubok na naman ba si Severin sa Alchemy Tower. Binanggit ng ilan na isa na siyang ikapitong antas na alchemist at isang elder ng Alchemy Chamber ng sekta. May nagsabing baka sinusubukan niyang pumasok sa ikawalong palapag ng Alchemy Tower. May narinig din silang balita na may espiritual na kayamanan mula sa ninuno ng sekta sa ikawalong palapag at nagtataka sila kung totoo iyon. May tumawa at nagsabing hindi ba niya alam kung gaano kahirap pumasok sa ikawalong palapag. Kahit pa ikapitong antas na alchemist si Severin, magiging napakahirap pa rin iyon para sa kanya. Kasabay ng mga usapan ng mga disipulo sa plaza, ang balitang muling pumasok si Severin sa Alchemy Tower ay mabilis na kumalat sa buong sekta na parang apoy. Nang malaman ng marami na sinusubukan ni Severin na lampasan ang ikawalong palapag ng Alchemy Tower, maraming disipulo ng ika-6 na bundok ang hindi mapigil ang magulat. Para sa kanila, napakahirap na nga ang makalusot sa ika-6 na palapag, ngunit si Severin ay naglalayong lampasan ang ikawalong palapag. Siyempre, marami ring disipulo ang naniwalang mabibigo si Severin. Pagkatapos ng lahat, ang Alchemy Tower ay itinayo ng ninuno ng sekta, at tanging mga tunay na henyo sa alchemy lamang ang nakakaaabot sa pinakamataas na palapag. Bukod pa roon, hindi pa nagtatagal mula nang umangat si Severin sa ikapitong antas. Para sa kanila, mas madali pang makalusot ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok siya sa ikawalong palapag. Habang pinagtatalunan ng mga disipulo kung magtatagumpay ba si Severin, nasa loob na siya ng ikapitong palapag ng Alchemy Tower. Isang walang laman na espasyo ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi tulad ng nakaraan, wala roong anyo ng ninuno ng sekta o mga anino ng iba't ibang espiritual na halamang gamot. Sa sandaling iyon, isang malamig na tinig mula sa Alchemy Tower ang umabot sa kanyang pandinig. Nagsimula na ang pagsusulit. Maaari ka nang magsimulang magpino. Mula sa malamig na tinig na iyon, nalaman ni Severin ang kondisyong kailangan upang makalusot mula sa ikapitong palapag patungo sa ikawalong palapag. Ang tagumpay sa pagpino ng ikapitong antas na pills ay kailangang mapanatili sa 80%. Gaya ng inaasahan, habang mas mataas ang palapag, mas lalo itong nagiging mahirap, bulong ni Severin sa kanyang sarili. Ang pagpapanatili ng mataas na tagumpay at kalidad ng ikapitong antas na alchemical pill ay isang napakalaking hamon para sa isang bagong angat na ikapitong antas na alchemist na tulad niya. Habang tumataas ang antas ng alchemy, mas nagiging komplikado ang mga pill na kailangang pinuhin. Ang mga ikapitong antas na pill ay nangangailangan ng lakas ng langit at lupa. Sa pagbuo ng pill, kailangan niyang makaligtas sa Thunderbolt Tribulation at dumaan sa pagbibinyag ng langit at lupa. Bukod dito, ang mga espiritual na halaman na kailangan para sa pagpino ay pawang bihira at napakahalaga. Ito ay tunay na isang matinding pagsubok sa pananaw at pag-unawa ng isang alchemist sa alchemy. Kahit si Severin sa sandaling iyon ay hindi kayang garantyahan na mapapanatili niya ang 80% tagumpay sa pagpino ng ikapitong antas na pill. Ngunit hindi niya hinayaang maging hadlang ang hirap. Hindi siya ang tipo na uulong sa harap ng mga pagsubok. Kumikislap sa determinasyon ang kanyang mga mata habang huminga siya ng malalim. May tahimik na kumpiyansang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, isang hakbang lamang at nasa gitna na siya ng silid. Habang gumagalaw siya, unti-unting lumitaw sa paligid ang mga anyo ng espiritual na mga halamang gamot. Una niyang inayos ang kanyang katawan upang mapuno ito ng enerhiya. Pagkatapos, mabilis niyang nakita ang mga halamang kailangan para sa pagpino ng Nimble Sense Pill at agad na nagsimulang magpino. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa loob ng kaldero, na parabang naging dagat ng nag-aalab na apoy. Hindi kalayuan si Severin sa kaldero. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga kamay na halos maging malabo sa paningin habang sunod-sunod siyang bumubuo ng mga handsil at inihahagis ang mga espiritual na halamang gamot sa loob ng kaldero. Pagkaraan ng ilang sandali, isang ulap ng maitim na usok ang sumabog mula sa ilusoryong kaldero kasabay ng isang malakas na putok. Nabigo ang pagpino ng pill. Sayang,
Agad niyang inalis ang bigat ng damdaming dulot ng pagkabigo. Matapos pakalmeyan ang sarili, marahan niyang winagayway ang kanyang kamay upang muling buuin ang kaldero at simulan ang panibagong pagsubok. Sa ikalawang pagkakataon, mabilis siyang nagtagumpay matapos ilapat ang mga aral na nakuha niya mula sa kanyang pagkabigo. Ang saya na dulot ng tagumpay ay lalo pang nagpalalim sa pag-unawa ni Severin sa alchemy. Dahil sa hindi mabilang na beses ng pagsasanay sa alchemy, mabilis na tumaas ang kanyang success rate. Sa loob ng isang buong buwan, nanatili si Severin sa Alchemy Tower at walang tigil sa pagpino ng mga alchemical pill, ni hindi siya tumigil para matulog o kumain. Kahit simulasyon lamang ang nasa Alchemy Tower ng alchemy, hindi naman siya nawala ng napala. Isa-isang lumitaw sa kanya ang mga detalye na hindi niya napapansin noon, at malaki ang naging pagbuti ng kanyang kasanayan sa alchemy. Sa sandaling iyon, naramdaman pa ni Severin na kayanan niyang magpino ng ikapitong antas na medium rank na alchemical pill. Ipinagpag niya ang ulo upang alisin ang ganoong kaisipan at muling ibinaling ang buong atensyon sa kaldero na nasa harapan niya. Maingat siyang bumuo ng mga hand seal upang ipunan ang espiritual na likido sa loob ng kaldero at gawing mga alchemical pill. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang mensaheng matagal na niyang inaasam. Binabati kita, na pagtagumpayan mo ang pagsusulit. Pagkatapos nito, marahas na yumanig ang buong Alchemy Tower. Naramdaman ni Severin na umiikot ang espasyo sa paligid niya, at may isang lagusan na lumitaw sa kanyang harapan. Pagpasok niya sa lagusan, agad siyang nakarating sa ikawalong palapag ng Alchemy Tower. Ang bumungad sa kanya ay isang kumikislap na kaldero na kasing laki ng isang gilingang bato. Ang kaldero ay may mga inukit na napaka-komplikado at mahirap unawain na mga inskripsyon. Ang mga inskripsyong ito ay tila isang uri ng mahiwagang orasyon. Kahit hindi pa aktibo sa sandaling iyon, tila kayanan nitong sumipsip ng lakas ng langit at lupa, na isang bagay na tunay na pambihira. Habang papalapit si Severin sa kaldero, isang natatanging aura ng isang pinakamataas na antas na espiritual na kayamanan ang bumungad sa kanya. Kinailangan pa niyang gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang labanan ang pressure na dulot ng aurang iyon. Pagdating sa harap ng kaldero, masayang sinabi ni Severin na ito ba ang espiritual na kayamanang kaldero na iniwan ng ninuno. Bilang isang ikapitong antas na alchemist, natural niyang naramdaman ang pagiging pambihira ng kaldero na ito. Matapos niya itong suriin ng mabuti, walang pag-aalinlangan niyang winagayway ang kanyang kamay at isang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang palad at itinaas ang kaldero. Sumunod ang kaldero sa kanyang kontrol at agad na lumiit mula sa laki ng isang gilingang bato hanggang sa kasing laki ng isang mansanas habang damapo ito sa kanyang palad. Sa mismong sandaling nakuha niya ang kaldero, isang napakalaking dami ng impormasyon ang pumasok sa isipan ni Severin. Matapos masipsap ang impormasyong iyon, nalaman ni Severin ang pangalan at kakayahan ng kaldero. Ito pala ay tinatawag na Heavenly Furnace, at ito ang kayamanan ng ninuno ng sekta na isang ikawalong antas na alchemist. Hindi lamang nito kayang pataasin ng 20% ang success rate ng pagpino ng mga alchemical pill, kundi ang mga inskripsyong nakaukit dito ay kusa ring sumisipsip ng lakas ng langit at lupa sa paligid kahit hindi ito ina-activate. Bukod pa roon, may taglay din ang kaldero na isang kakayahang taliwas sa batas ng langit, ang kakayahang pag-isahin ang lahat ng bagay sa mundo at gawing isang napakalakas na alchemical pill. Sa madaling salita, kung sakaling makatagpo si Severin ng isang kaaway sa hinaharap, maaari niyang gamitin ang kaldero upang tuluyang paksain ang kaluluwa nito. Napangiti si Severin sa matinding tuwa matapos niyang itago ang kaldero sa kanyang energy core. Sa kaldero na ito, maaari na niyang subukang magpino ng ikapitong antas na medium rank na alchemical pill. Sa ganoon, mas lalaki ang tsansa niyang makalusot. Malapit nang magsimula ang paligsahan ng sekta. Dahil dito, hindi na gaanong marami ang oras na natitira para kay Severin upang makalusot sa Paragon level. Sa katunayan, isang buwan na lamang ang kanyang natitira. Sa normal na pagkakataon, tiyak na napakahirap makalusot sa Paragon level sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit sa tulong ng Heavenly Furnace, naniniwala si Severin na malapit na siyang umangat bilang isang ikapitong antas na medium rank na alchemist. Kapag nangyari iyon,
ang pag-abot sa Paragon level ay natural na magiging mas madali. Habang nilulunod pa ni Severin ang sarili sa kasiyahang dulot ng pagkamit ng Heavenly Furnace, biglang umalangaw sa buong Alchemy Tower ang siyam na malalakas na tunog kasabay ng paglitaw ng mga aparisyon, tanda na matagumpay niyang napasok ang ikawalong palapag. Agad na nagdulot ang tunog na iyon ng panibagong bugzo ng pagkagulat mula sa mga disipulo sa plaza, lalo na nang makita nila ang rango ni Severin sa estela. Nagulat ang mga disipulo at hindi makapaniwala na tunay ngang nagtagumpay si Severin. May nagsabing tiyak na totoo ito dahil may mga aparisyon at siyam na beses tumunog ang Alchemy Tower, katulad noong nakaraan. May nagsabi ring isa talaga siyang halimaw dahil isang buwan lamang ang inabot niya upang makapasok sa ikawalong palapag. May ilan ang napabuntong hininga at sinabing hinding-hindi na nila siya maaabutan, lalo na't ilang taon na silang naroon ngunit hindi pa rin nakapapasok sa ika-6 na palapag. Ang lahat ng disipulo sa plaza ay nagpakita ng mga matang puno ng inggit habang tinitingnan ang pangalan ni Severin na nangunguna ng malayo sa talaan ng rango. Kasabay nito, ang siyam na malalakas na tunog mula sa Alchemy Tower ay hindi lamang ang mga disipulo sa plaza ang yumanig. Sa kaibuturan ng ika-6 na bundok, biglang nagbago ang anyo ni Celeste na naghahanda sanang magsagawa ng pagsasanay sa pag-iisa nang marinig niya ang siyam na tunog. Agad niyang isinantabi ang balak na magsanay, tumayo, binuksan ang pinto, at mabilis na lumipad pababa ng bundok. May nakalusot na naman ba sa ikapitong palapag, tanong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, hindi pa niya napagtanto na si Severin ang nakalusot sa ikawalong palapag. Habang papalapit siya sa Alchemy Tower, narinig niya sa pamamagitan ng kanyang divine sense ang mga sigaw at usapan ng mga disipulo. Hindi may larawan ang pagkabigla niya nang malaman niyang si Severin pala ang matagumpay na nakapasok sa ikawalong palapag ng Alchemy Tower. Sa sobrang gulat, bigla siyang tumigil sa paglipad. Nanlaki at nanginginig ang kanyang mga mata, na bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, at tila nawalan siya ng ulirat. Ikawalong palapag. Nauna na ba talaga siyang pumasok sa ikawalong palapag? Parang tinamaan ng matinding dagok si Celeste. Bago dumating si Severin sa sekta ng Gronde 1, si Celeste ang kinikilalang henyo sa alchemy ng sekta. Saan man siya magpunta, hinahangaan at sinasamba siya ng libo-libong disipulo. Ngunit unti-unting naglaho ang kanyang ningning matapos dumating si Severin. Una, pumasok si Severin sa talaan ng mga nangungunang alchemist, at naging unang taong nakapasok sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower, at nakuha ang pamana ng alchemy ng ninuno. Pagkatapos nito, siya rin ang nanguna sa pag-angat bilang isang ikapitong antas na alchemist at nakapasok pa sa ikawalong palapag ng Alchemy Tower, dahilan upang tumunog ito ng 9 na beses. Para bang alitap-tap lamang siya sa tabi ng maliwanag na buwan, na lubos na nadurog si Celeste sa harap ng nakapanghihilakbot na talento ni Severin. Sa paggunita sa nakaraan, tuluyan ng naunawaan ni Celeste ang naramdaman ni Emery noon. Ganoon na ba talaga kalaki ang agwat namin? Mapait siyang ngumiti habang tinitingnan ang napakaraming kapwa disipulo sa plaza na patuloy na pinag-uusapan si Severin, bago tahimik na bumalik sa kanyang tirahan. Samantala, sa loob ng pangunahing bulwagan ng ika-6 na bundok, si Daniela na namamahala sa mga gawain ng bundok ay biglang tumalon mula sa kanyang upuan nang marinig ang 9 na tunog mula sa Alchemy Tower. Agad niyang naunawaan ang dahilan matapos niyang gamitin ang kanyang divine sense upang siyasatin ang paligid. Ikawalong palapag. Nanlaki ang mga mata ni Daniela sa gulat nang malaman niyang nakalusot si Severin sa ikawalong palapag. Gaano ba talaga kalakas ang kakayahan mo sa alchemy, Severin? Sa sandaling iyon, nagduda pa si Daniela sa sarili niya. Isa rin siyang kilalang henyo sa alchemy ng sekta noon, kaya alam na alam niya kung gaano kahirap ang paglusot sa bawat palapag ng Alchemy Tower. Habang mas tumataas ang palapag, mas lalo ring tumitindi ang hirap. Kung hindi dahil dito, hindi sana siya nagkimkim ng panghihinayang sa loob ng maraming taon dahil nabigo siyang makapasok sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower bago pa man siya mag-35. Ang ika-6 na palapag ay napakahirap na, lalo pa ang ikapitong palapag. Hindi man lang maisip ni Daniela kung anong klaseng pagsubok ang kailangang pagdaanan upang makalusot hanggang sa ikawalong palapag. Tumingin siya sa Alchemy Tower na may halong inggit. Mukhang tama nga ang naging desisyon na ipadala si Emery sa Pearlite Island.
Matapos ang tahimik na pagbuntong hininga, inalis ni Daniela ang tingin at bumalik sa pangunahing bulwagan. Hindi lamang ang ika-6 na bundok ang nagulat sa aparisyon at 9 na tunog ng Alchemy Tower. Ang ika-7 bundok, ika-8 bundok, ika-9 na bundok at ang iba pang mga bundok ng sekta ay agad ding nakarinig ng balita. Ang mga Pickmaster at Elder ng 9 na pangunahing bundok ng sekta ay hindi rin nakaiwas sa matinding pagkabigla. Hindi ba't kamakailan lang naging ika-7 antas na alchemist si Severin? Ngayon ay nakalusot na siya sa ika-8 palapag. Isa talaga siyang halimaw. Mas malakas pa siya kaysa sa ninuno ng sekta. Nalampasan pa niya si Carl. Hindi lang siya isang level 9 Supreme Saint at isang ika-7 antas na alchemist, nakuha pa niya ang espiritual na kayamanang kaldero sa ika-8 palapag. Ang paparating na paligsahan ng sekta ay tiyak na magiging kapanapanabik. Samantala, si Severin na nasa loob pa rin ng Alchemy Tower ay walang kamalay-malay sa mga iniisip ng iba't ibang Pickmaster. Pagkatapos niyang itago ang Heavenly Furnace sa kanyang energy core, lumabas siya ng Alchemy Tower. Paglapag pa lamang niya sa labas, agad niyang narinig ang mga hiyawan ng pagkagulat mula sa mga taong nasa paligid. Bahagya siyang ngumiti at agad na naging isang guhit ng liwanag habang bumabalik sa Pearlite Island. Pagdating sa Pearlite Island, ang una niyang ginawa ay pumasok sa silid ng pagsasanay upang lubusang pag-aralan ng espiritual na kayamanang Heavenly Furnace. Inabot ng ilang araw ang prosesong ito. Matapos niyang ganap na makabisado ang Heavenly Furnace, naglabas siya ng 12 ng mahahalagang espiritual na halamang gamot mula rito. Sinubukan niyang pinuhin ang Purple Vining Spirit Peel, isang ika-7 antas na alchemical peel. Ang peel na ito ay may kakayahang magayos ng kaluluwa at magpalakas ng primal spirit. Mayroon itong pambihirang epekto sa mga cultivator sa Paragon level. Para naman sa mga nasa Supreme Saint level, ito ay isang napakahalagang alchemical peel dahil kaya nitong baguhin ang primal spirit tungo sa solar spirit. Nakaupo ng naka-cross-leg sa harap ng Heavenly Furnace, pinakawala ni Severin ang apoy at sinimulan ang pagpino ng Purple Vining Spirit Peel sa loob ng kaldero. Dahil matagumpay na siyang nakapasok sa ika-8 palapag ng Alchemy Tower, at umabot na sa halos 70% ang kanyang success rate sa pagpino ng ika-7 antas na alchemical peel. Bagamat mga low rank na ika-7 antas na peel pa lamang ang kanyang napipino noon, nagbigay na iyon sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa alchemy. Sa tansya niya, nasa 30% ang tsansa ng tagumpay sa pagpino ng ika-7 antas na medium rank na alchemical peel. Sapat na iyon para subukan niya, lalo na't kayang dagdagan ng Heavenly Furnace ang success rate ng karagdagang 20%. Isa-isa niyang inilagay sa Heavenly Furnace ang iba't ibang likas na materyales at mahahalagang espiritual na halamang gamot. Kumikislap ang mga inskripsyon sa labas ng Heavenly Furnace, at isang napakalaking dami ng lakas ng langit at lupa ang bumuhos papasok, na lalong nagpabilis sa pag-ipon ng espiritual na likido. Pagkalipas ng 5 araw, isang malakas na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa Heavenly Furnace. Ang napakaraming espiritual na enerhiya sa paligid ay agad na sinipsip ng kaldero. Ang gininto ang liwanag ay umakyat sa langit at naging isang halijing liwanag na tumagos sa mga ulap. 2 alchemical peel na kasing laki ng hinlalaki ang mabilis na lumitaw sa loob ng liwanag. Naglalabas ang mga ito ng makapal na halimuyak ng gamot at napakalakas na lakas ng langit at lupa. Agad na nakahinga ng maluwag si Severin nang makita iyon. Hindi niya napigil ang tumawa. Matagumpay kung napino ang 2 ika-7 antas na medium rank na alchemical peel. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag, ang 2 alchemical peel ay lumipad paitaas sa himpapawid, handang tanggapin ang pagbibinyag ng Thunderbolt Tribulation. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2135. Kasabay nito, biglang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Pearlite Island ang may itim na ulap ng Thunderbolt Tribulation, na agad na umakit sa atensyon ng maraming disipulo na nasa paligid. Nagbulungan ang mga disipulo kung ang mga ulap ba ay mula sa Thunderbolt Tribulation at kung muli bang nakapino si Severin ng napakalakas na alchemical peel. May nagsabing isa talagang huwaran si Severin para sa kanilang henerasyon dahil para sa kanya,
ang pagpino ng ikapitong antas na alchemical pill ay kasing dali na lamang ng pagkain at pag-inom. May iba namang nagsabi na sa laki ng bagyo na may kulog at kidlat, tiyak na pambihira na naman ang pill na napino ni Severin sa pagkakataong ito. May ilan ding humula na dahil nakalusot na si Severin sa ikawalong palapag noon, malamang ay nakapino na naman siya ng ikapitong antas na medium rank na alchemical pill. Tahimik na nag-uusap ang mga disipulo ng ika-6 at ikapitong bundok malapit sa Pearlite Island. Sa isla, lumabas si Severin mula sa silid ng pagsasanay. Tumangala siya sa madidilim na ulap na punong-puno ng kulog sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga pilak na kidlat na tila mga ahas na may pangil at kuko ay patuloy na gumagapang sa pagitan ng mga ulap, at naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ang dalawang alchemical pill na lumipad palabas ng kaldero ay umangat sa langit at dumiretso sa gitna ng maitim na ulap upang salubungin ang nakakatakot na kulog. Isang nakakabinging kulog ang bumagsak, na tinamaan ang dalawang alchemical pill sa tangkang wasakin ang mga ito. Ngunit kahit hindi gumawa ng anuman si Severin, biglang nagliwanag ang dalawang pill at sumabog ang malakas na lakas ng langit at lupa, na tuluyang humarang sa nakakatakot na kulog. Sa loob lamang ng ilang segundo, matapos masipsip ang lakas ng Thunderbolt Tribulation, ang dalawang alchemical pill ay kusang lumipad pabalik. Lubos na nakahinga ng maluwag si Severin nang makitang ligtas na nalagpasan ng mga ito ang Thunderbolt Tribulation. Ngayong mayroon na akong ikapitong antas na medium rank na alchemical pills, malaki na ang itinaas ng chance akong makalusot sa Paragon level, masayang sabi ni Severin. May ilan pa siyang nimble sense pills na napino niya noon. Kapag pinagsama ang mga iyon at ang dalawang bagong napino, kumpiyansa si Severin na makakalusot siya sa Paragon level bago magsimula ang paligsahan ng sekta. Para sa karaniwang Supreme Saint, kailangan ang isang katawan na punong-puno ng sigla, masiglang asensya, at ganap na primal spirit upang makalusot sa Paragon level. Tanging sa ganitong kalagayan lamang nila mauunawaan ang langit at lupa at magagamit ang kapangyarihang iyon upang buksan ang tulay na magpapadaloy nito sa lahat ng mga meridian sa katawan. Ngunit ang katawan ni Severin ay maihahambing na sa isang espiritual na kayamanan. Para siyang isang mabangis na halimaw na ang enerhiya ay kasing sigla ng pagan ng langit at lupa, na maitutulad sa katawan ng isang tunay na dragon. Ang kanyang asensya, enerhiya, at espiritu ay higit na pambihira kaysa sa karaniwang mga tao. Bukod dito, dahil nilinang niya ang Royal Paragon skill mula sa The Book of True Void Enlightenment, kailangan na lamang niyang ipunin ang kanyang primal spirit at baguhin ito tungo sa solar spirit upang matagumpay na makalusot sa Paragon level. Matapos kolektahin ang dalawang lilang alchemical pill, winagaway ni Severin ang kanyang palad at pinawi ang natitirang may itim na ulap sa kalangitan. Pagkatapos, mabilis siyang nagbilang gamit ang kanyang mga daliri at nalaman na isang buwan na lamang ang natitira bago ang paligsahan ng sekta. Gayunpaman, hindi siya labis na nabahala dahil alam niyang walang mababago ang labis na pag-aalala. Lumabas siya ng kanyang silid ng pagsasanay. Simula nang bumalik siya mula sa Alchemy Tower, wala siyang tigil sa pagpino ng mga alchemical pill. Kaya ngayon na matagumpay na ang lahat, balak niyang magpahinga muna ng 2 araw. Ang pagsasanay ay hindi tungkol sa walang tigil na pagtulak sa sarili, kundi isang tamang pagsasama ng pagsisikap at pahinga. Lalo na para sa mga nagnanais na makalusot mula sa Supreme Saint level patungo sa Paragon level, kinakailangan ang malalim na pag-unawa sa primal spirit upang maunawaan ang langit, lupa, at ang sariling dakilang landas. Dahil dito, nagpasya si Severin na maglibot muna upang magpahangin at mapagaan ang kanyang isipan. Dahil nakuha na niya ang lakas ng langit at lupa, kailangan na lamang niyang maghintay ng tamang sandali upang tuluyang makapasok sa Paragon level. Pagkalabas niya ng silid ng pagsasanay, ginamit ni Severin ang kanyang divine sense upang siyasatin ang paligid at natagpuan sina Dayan at ang iba pa sa isang patio na hindi kalayuan. Sa malapit, nakaupo naman sina Ulrich at ang iba pang mga elder sa mga batong bangko habang naglalaro ng chess. Nang makita ang tagpong iyon, ngumiti si Severin at humakbang pasulong, biglang lumitaw sa harap ng mga babae. Lahat sila ay napalingon sa kanya at nakita nilang may hawak siyang alchemical pills. Alam nila na nagpipino si Severin ng mga alchemical pill.
Hindi pa naman nagtatagal mula nang mapuno ng may itim na ulap at kidlat ang kalangitan sa ibabaw ng Pearlite Island. Marahang nagtanong si Diane kung bakit nasa labas si Severin. Sumagot si Severin ng magaan na katatapos lang niyang magpino ng isang batch ng alchemical pills kaya magpapahinga muna siya ng ilang araw at susubukang makalusot sa Paragon level. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Si Gilda lalo na ay tumingin kay Severin ng may matinding pag-uusisa. Sa huli, napako ang kanyang paningin sa dalawang kumikislap na lilang alchemical pill sa kamay ni Severin. Ramdam niya ang pambihirang lakas ng dalawang pill na iyon. Mas malakas ang aura na inilalabas ng mga ito kaysa sa unang batch ng ikapitong antas na low-rank na Nimble Sense pill na napino ni Severin noon. Bahagyang nabuka ang kanyang bibig at may pagtatakang nagtanong kung ang mga iyon ba ay ikapitong antas na medium-rank na alchemical pills. Agad na napalingon ang lahat kay Severin matapos marinig ang tanong ni Gilda. Halatang sina Diane at ang iba pa ay sabik ding malaman ang tunay na antas ng alchemy ni Severin. Nang makita iyon, ngumiti si Severin at tumango. Tama iyon, na-promote ako ngayon bilang isang ikapitong antas na medium rank na alchemist. Lubos na nagulat ang lahat sa balitang iyon. Masayang sinabi ni Diane na napakagandang balita iyon. Ang pagiging isang ikapitong antas na medium rank na alchemist ay tunay na kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, si Daniela ang elder ng Alchemy Chamber ay inabot ng napakaraming taon ng pagsasanay bago umabot sa ikapitong antas na medium rank. Ngumiti si Severin ng may lambing kay Diane na punong-puno ng saya. Pagkatapos, naglabas siya ng isang tambatamang upuan, at humiga rito, at nakipagkwentuhan ng magaan kina Diane at sa iba pa. Pagsapit ng gabi, saka lamang bumalik si Severin sa silid ng pagsasanay. Pagbalik niya sa silid ng pagsasanay, inayos niya ang kanyang paghinga at umupo ng naka-cross leg. Hindi siya agad nagsimulang magsanay. Sa halip, pinatatag muna niya ang kanyang isipan. Matapos pigilan ang kanyang paghinga, hinayaan niyang gumala ang kanyang isipan. Alam na alam ni Severin na ang paglusot sa Paragon level ay hindi maliit na bagay. May mga taong pilit itong ginagawa at nauuwi lamang sa pagkakaipit sa kalagitnaan, na nasasayang ang ilang dekada o maging ang buong buhay nila. Kaya nagpasya siyang dahan-dahanin ito gaya ng dati, marahang ginagabayan ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, kapag may libreng oras siya, hihiga siya sa tamba-tumbang upuan sa labas ng silid ng pagsasanay at magbabasa ng iba't ibang talambuhay ng mga cultivator sa South Sky. Hindi namalayan, lumipas ang ilang araw. Biglang nakaramdam si Severin ng kakaibang pakiramdam habang nagsasanay sa loob ng silid. Agad siyang napuno ng galit nang mapagtanto niya kung ano iyon. Alam niyang dumating na ang pagkakataon niya upang makalusot. Sa isang iglap, pinigil niya ang kanyang paghinga at inalis ang lahat ng sagabal na kaisipan sa kanyang isipan. Ipinihit ni Severin ang kanyang mga mata at inalala ang paglalarawan ng estado ng Paragon. Ano ang Paragon? Katawan na parang ginto, dugo na parang asugi, mga pamamaraan na makadiyos. Tanging ang mga tunay na pambihira lamang ang makakapasok sa Paragon level. Sa sandaling iyon, ang 365 mga meridian point sa kanyang katawan ay sabay-sabay na nagliwanag, na naging lumaragas ang mga ilog ng enerhiya na nagtipon sa isang lugar. Mula nang pumasok siya sa Supreme Saint level, ang pag-unawa ni Severin sa kapangyarihan ay tila isang alaala na unti-unting umusbong sa kanyang isipan. Matapos pagnilayan ni Severin ang lahat ng kanyang naranasan mula nang pumasok siya sa antas ng Supreme Saint, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang aura mula sa kanyang katawan. Sa ibabaw ng kanyang energy core, isang tanawin na parang kalawakan ang dahan-daang nabuo at nagkaroon ng hugis. Hindi mabilang na lakas ng langit at lupa ang damaloy palabas mula sa maliit na kalawakan na ito. Isang natatanging makapangyarihang puwersa na nagmumula sa langit at lupa ang rumagasa patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa sandaling iyon, kalahati na siya sa proseso ng pagbasag patungo sa antas ng Paragon. Ang susunod na kailangan na lamang niya ay ang humugot ng lakas ng langit at lupa mula sa bituing kalangitan upang tuluyang makapasok sa antas ng Paragon. Nang maisip ito, hindi na nag-atubili si Severin at agad niyang ininom ang Nimble Sense pill na dati niyang pinino.
Ang ikapitong antas na pill ay labis na magpapalakas sa kanyang pisikal na katawan kapag ininom. Kahit napakalakas na ng kanyang katawan, hindi niya ininda ang kaunting dagdag na lakas. Tutal, isa pa rin siyang Supreme Saint. Kahit ang kanyang katawan ay maihahambing na sa isang tunay na dragon at ang kanyang dugo ay kasing ningning ng banal na liwanag, malaki pa rin ang maitutulong ng pill sa kanya. Pagkalunok niya sa alchemical pill, agad itong naging isang mainit na agos ng lakas na rumagasa sa bawat bahagi ng kanyang katawan at mga buto. Isang napakalakas na pagdaloy ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ang walang tigil na dumaan sa kanyang mga laman loob, na binago ang kanyang mga meridian point, at pinalawak ang kanyang enerhiya na tila bahagharing tumatagos. Lalong lumakas ang kanyang aura, at sinumang malapit sa kanya ay makakaramdam ng lumaragasang panlalaking lakas. Matapos niyang lunukan ang ilang pill, unti-unting naging mas matibay ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang balat na kulay bronze ay kumislap ng bahagyang metalikong liwanag, na parang isang espiritual na kayamanan. Kasabay nito, ang kanyang presensya ay parang makapal na usok na umaalon, at sapat upang takutin ng kahit sinong Supreme Saint at pahirapan silang huminga kapag hinarap si Severin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Severin na ang kanyang pisikal na lakas lamang ay sapat na upang pumatay ng isang antas siyam na Supreme Saint. Sa katunayan, tanging ang maalamat na katawan ng isang tunay na dragon lamang ang maaaring makipagsabayan sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nang tuluyang matuno at masipsip ang lahat ng Nimble Sense Pill, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Maliit lamang ang ginagampanan ng pisikal na katawan sa pagbasag patungo sa antas ng Paragon. Mas mahalaga pa rin ang pagbabago ng kanyang primal spirit at ang pagsilang ng lakas ng langit at lupa. Ngayon na tapos na ang pisikal na bahagi, kailangan ko ng pagtrabahuhan ang aking primal spirit, naisip ni Severin habang tinitingnan ng gininto ang dagat ng espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang tatlong kayamanan ng Paragon ay ang asensya, pisikal na katawan, at primal spirit. Mas madali ang pagbasag ng asensya at pisikal na katawan dahil maaari lamang itong palakasin sa pamamagitan ng pag-inom ng mga alchemical pill. Ngunit napakahirap baguhin ang primal spirit upang maging solar spirit at makaligtas sa dagat ng paghihirap. Sa kabutihang palad, ang aklat ng The Book of True Void Enlightenment na kanyang nililinang ay naglalaman ng mga paraan upang gawing solar spirit ang primal spirit. Nang balikan niya ang paliwanag sa aklat, bigla siyang tila may naunawaan. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Ang pagiging banal at lampas sa karaniwan lamang ang maaaring matawag na tunay na Paragon. Ang enerhiya at dugo ay parang pagan ng langit at lupa, at ang katawan ay parang isang bangka na nagdadala sa primal spirit upang tawirin ang dagat ng paghihirap at patunayan ang sariling landas. Bahagyang umiling si Severin at isang munting ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. May sarili siyang pagkaunawa sa landas na kanyang tinatahak, at sa wakas ay nakita na niya ang kanyang direksyon. Sa sumunod na sandali, naglabas si Severin ng 2 lilang alchemical pill mula sa storage ring. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig at nilunok ang mga ito. Sa isang iglap, isang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ang bumalat sa kanyang katawan. Ang espiritual na dagat sa loob ng kanyang energy core ay patuloy na kumulo na parang kaserulang kumukulo. Habang nababalot ng espiritual na enerhiyang ito, lalo pang tumindi ang aura ni Severin. Buong lakas niyang pinaganya ang kanyang mga teknik sa paglilinang, na walang pagod na pinipino at sinisipsip ang espiritual na enerhiya sa energy core upang ito ay maging lakas ng langit at lupa na nagmumula sa mga meridian point sa bituing kalangitan. Pinanatili ni Severin ang ganitong kalagayan sa loob ng kalahating buwan. Habang dumarami ang lakas ng langit at lupa sa kanyang paligid, naramdaman niya na tila nilinis ang kanyang primal spirit at nahalo ito sa mainit na lakas ng dugo at enerhiya. Isang hindi mailarawang nakakatakot na presyon ang biglang sumabog mula kay Severin at kumalat lampas sa Pearlite Island. Ano ang nangyayari? Gulat na sigaw ni Woolrich na naglalaro ng chess kasama ang dakilang elder sa bakuran ng Pearlite Island, habang malaki ang pagbukas ng kanyang mga mata at nakatingin sa direksyon ng training room ni Severin. Patuloy na kumikibot ang kanyang mga talukap habang iniisip niya na ang aurang ito ay napakalakas.
Sa wakas ba ay magbe-breakthrough na si Severin? Kahit isang antas apat na Supreme Saint lamang si Woolrich, ramdam pa rin niya na ibang-iba na si Severin kumpara noon. Ang aura ni Severin dati ay parang isang banal na sandatang nakatago sa kaluban, ngunit sa sandaling iyon, ang ibinibigay niyang aura ay tila mula sa isang mas mataas na anyo ng buhay. Ang aurang ito, na nagmula sa ebolusyon ng buhay, ay lubhang kahanga-hanga. Sa tapat ni Woolrich, biglang itinaas ng dakilang elder ang kanyang ulo mula sa chessboard at tumingin sa direksyon ng training room ni Severin, na bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkabigla. Ramdam din niya ang nakakatakot na aura na nagmumula roon, dahilan upang hindi niya mapigil ang manginig. Wala pang isang buwan at nakapag-breakthrough na si Severin. Talagang nakakabigla ito. Si Diane at ang iba pang mga babae na nasa bakuran ay naramdaman na ang aura ay lalo pang tumitindi hanggang sa maging halos nakakasikol habang kumakalat ito sa buong isla. Isang araw, biglang may narinig na pumutok na tunog sa loob ng katawan ni Severin, at halos kasabay nito ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, isang napakadalisay na aura ang umangat mula sa kanya at naging isang maningning na haligi ng liwanag na dumiretso sa langit sa loob ng libu-libong milya. Agad na dumilim ang kalangitan habang isang malawak na ulap ng kadiliman ang tumabon sa langit. Ang buong kalangitan ay nagkaroon ng kakaibang madilim na pulang kulay, na parabang naging isang napakalaking pagan. Isang lilang ulap ng tribulation ang lumulutang sa itaas, at sa ilalim nito ay hindi mabilang na kidlat na kumikislap na parang mga ahas. Isang lilang kidlat na may kapangyarihang magwasak ng lahat sa dadaanan nito ang bumagsak patungo sa mapagmataas na figure sa ibaba, na walang iba kundi si Severin. Nang makita na malapit na siyang tamaan ng kidlat, mabilis na pinaganya ni Severin ang kasanayang natutunan niya mula sa aklat ng The Book of True Void Enlightenment at agad na sumabog ang lakas ng langit at lupa mula sa kanyang katawan upang ipagtanggol siya mula sa nalalapit na pagkawasak. Si Severin, na nakaupo ng nakakros ang mga paa, ay biglang nagliyab sa isang nakasisilaw na banal na liwanag, at sa susunod na sandali ay bumangga ang liwanag sa kidlat. Ang mga ulap ng Thunderbolt Tribulation sa kalangitan ay agad na nagkalat, at narinig ni Severin ang kaaya-aya at kaakit-akit na himig ng banal na landas na nagkakaugnay sa kanyang mga tainga. Isang maliwanag na banal na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Severin habang nagkahiwa-hiwalay ang may itim na ulap. Sa isang iglap, libo-libong bugzo ng lilang ulap ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Pearlite Island. Ang lilang ulap ay nagsimulang magsiksikan sa himpapawid at bumuo ng mga masiglang mapalad na ulap, kasabay ng mga tanawing sumasayaw ang mga dragon at phoenix sa nagliliwanag na kalangitan. Mayroon ding tanawin ng isang Diyos ang nagkakalat ng mga bulaklak at mga gintong lotus na umuusbong mula sa lupa. Matapos malimpasan ng Thunderbolt Tribulation, ang aura ni Severin ay agad na lumampas sa isang antas siyam na Supreme Saint, at ganap na niyang naitatag ang sarili sa Paragon level. Isang rumaragasa at maringal na momentum, na parang naglalakihang bundok, ang sumabog mula sa kanyang katawan at umalangaw sa hangin. Isang di nakikitang nakakatakot na aura ang umakyat sa langit at tumagos sa mga ulap. Ang aura ng isang Paragon ay kumalat mula sa Pearlite Island patungo sa mga kalapit na lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Kasabay nito, nang makapasok siya sa Paragon level, ang chaotic constitution ni Severin ay tila ganap na na-activate, at pinakawala ng napakaraming mga pangitain. May tanawin ng isang makalangit na dalagang nagkakalat ng mga gintong bulaklak mula sa langit. Sa tuwing ang bawat bulaklak na binuo mula sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay dumadampi sa lupa, agad nitong binubuhay muli ang bahagyang nalante ng mga damo at mga punong nasunog ng matinding sikat ng araw, ibinabalik ang mga ito sa dati nilang anyo sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa kalangitan ang isang makalangit na tanawin ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Bigla itong sumiklab sa liwanag, na parabang isang bagong langit at lupa ang nalilikha, bago ito naglaho kasabay ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos nito, isang tanawin ng isang napakalaking bilog na buwan ang umangat mula sa dagat, ito ay naging parang bubong sa ibabaw ng ulo ni Severin. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga tanawin ng sumasayaw na mga gintong dragon at humihiyaw na mga phoenix. Ang mga penomenang ito ay umabot sa mahigit 100, at lahat ng ito ay umiikot sa paligid ni Severin.
May mga tanawin ng kaguluhan na bumubukas sa langit at lupa, ang pagsilang ng maliwanag na buwan sa ibabaw ng dagat, ang gintong lotus sa energy core, at marami pang iba. Isa-isa silang nagpakita sa kalangitan. Hindi na kailangang sabihin, ang lahat ng mga cultivator ng Grundy Uno sect ay namangha sa tanawin ito. Sa sandaling iyon, sa plaza ng 7th Mountain, masigasig na ipinapaliwanag ni Miles ang kanyang mga pananaw tungkol sa daan ng espada sa isang pangkat ng mga disipulo nang bigla itong maputol ng isang sigaw. Ano iyon? Napakunot ang noo ni Miles nang mapansin niyang ang sumigaw ay isa palang elder sa tabi niya. Ano ang ikinagugulo niya? Ano ba ang makapagpapaputla sa isang marangal na paragon ng ganito? Sa sumunod na sandali, agad na nanigas ang kanyang mukha at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagsabog ng 7 kulay na banal na liwanag na sumiklab mula sa Pearlite Island at tumagos sa kalangitan. Kasunod nito, maraming mga pangitain ang sumabog mula sa kawalan, at isang mar-angel na ugong ng dragon, mga gintong lotus na namumulaklak, at mga agos ng dumadaloy na liwanag. Bumaba mula sa kalangitan ang mga mapalad na palatandaan, at hindi mabilang na mga hibla ng liwanag ang bumagsak na parang mga laso mula sa langit. Agad na naakit ng napakagandang liwanag na ito ang mga tao ng 7th Mountain. Tumingin kayo roon, sigaw ng isa sa kanila. Maraming disipulo ang sabay-sabay na tumingin sa direksyong itinuturo niya, at nasilayan ang buong kalangitan. Ito ang pangitain, ang auspicious Sky Veil. Tanging ang mga may nakakatakot na talento lamang ang nagkakaroon ng ganitong mga pangitain kapag nakakamit nila ang mga breakthrough sa paglilinang. Kabanata 2140. Tingnan ninyo, may mga bagong pagbabago. Isang maliwanag na buwan ang sumikat sa kalangitan sa gitna ng makukulay na ulap, tinakpan ang lahat ng iba pang liwanag. Ang malinaw at maaraw na kalangitan ay biglang nagdilim sa isang iglap. Tanging ang maliwanag na buwan ang nanatiling nagniningning at marahan sa kalangitan. Iyon ang si Moon. Lumilitaw lamang ito kapag ang isang walang kapantay na malakas na cultivator ay nakakapag-breakthrough, sabi ng lahat sa plaza ng 7th Mountain. Lahat ng disipulo, elder, at si Miles ay parehong namangha at napatigil sa pagkabigla. Kasunod ng si Moon, isang phantom ng isang sinaunang dragon ang umungol habang lumilipad mula sa kawalan. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng makinang at kamangha-manghang gintong kaliskis. Mayroon ding napakalaking asul na lotus, na nababalot sa walang katapusang tubig, hangin, apoy, at mistikong kaguluhan. Iyon ang dazzling golden dragon. At iyon naman ang chaotic blue lotus. Sunod-sunod ang mga sigaw habang isa-isa ang mga pangitain na sumisikat. Ang hindi mabilang na mga pangitain ay nagtagpo at naghalo, na lumilikha ng isang misteryoso at mahiwagang tanawin. Sinumang nakasaksi nito ay hindi maiwasang manginig at mabuo ang paninindig ng balahibo sa balat. Sandaling nanahimik ang karamihan. Lahat ay nakatitig lamang sa mga pangitain sa kalangitan. Ano ang nangyayari? Bakit napakaraming pangitain sa langit? Sigaw ng ilang disipulo. May nakapag-breakthrough ba sa Paragon level? Bilang level 9 Paragon, agad na nakilala ni Miles na ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Ito rin ang dahilan kung bakit mas naging mausisa si Miles kung sino ang nakagawa ng breakthrough. Agad niyang gustong lumipad pataas upang alamin. Ngunit bigla, nawala ang mga pangitain, at isang aura ng Paragon ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Biglang huminto si Miles sa kanyang lakad, at iniisip, alam ko ang aura na ito. Biglang lumiit ang kanyang mga pupil, at sa hindi makapaniwalang pagtataka, sinabi niya, ito ang aura ni Severin. Posible bang nakapag-breakthrough na siya sa Paragon level? Hindi tiyak sa kanyang hula, maingat niyang sinuri ang aura, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkabigla ng matiyak na si Severin nga ito. Alam niya na kamakailan lang ay nakapag-breakthrough si Severin sa level 9 Supreme Saint, na isang antas lamang ang layo mula sa Paragon. Para sa isang core disciple tulad ni Severin, ang pag-breakthrough sa Paragon ay hindi gaanong mahirap. Sa katunayan, ang maabot ang bottleneck ay para lamang sa karaniwang mga cultivator. Gayunpaman, kahit ang mga prodigy tulad ni Riley at Spencer ay kailangan pang maglaan ng ilang buwan ng matinding pagsusumikap para makapasok sa Paragon level.
Hindi pa man umabot ng 2 buwan mula nang makapag-breakthrough si Severin sa level 9 Supreme Saint, nakapag-breakthrough na rin siya sa Paragon level. Lubos na namangha si Miles, at iniisip na tunay ng isang halimaw si Severin. Sa sandaling malaman ng lahat na nakapag-breakthrough si Severin, hindi nila maiwasang manginig at makaramdam ng pamamanhid sa kanilang anit. Sa plaza, nagulantang ang lahat. Hindi ako makapaniwala na si Severin ang nakapag-breakthrough. Grabe, gaano nga ba kalakas si Severin upang makapagpakita ng napakaraming pangitain? Isang pangitain ay kamangha-mangha na. Kahit ang may bahagyang mas mahusay na talento ay maaaring makamit ito. Ngunit siya ay nagpakita ng higit sa 100 iba't ibang pangitain sa kalangitan. Kahit si Riley ay hindi nagpakita ng Chaotic Blue Lotus, Simon, at iba pang pangitain noong kanyang breakthrough. Tunay na nakakatakot siya. Nais kong malaman kung anong antas na ang kanyang lakas ngayon na nakapag-breakthrough siya. Kasabay nito, si Daniela na nagre-refine ng mga peel sa 6th Mountain, ay biglang tumingin sa direksyon ng Pearlite Island. Pinanood ang hindi mabilang na pangitain sa kalangitan, at namangha, at sinabi, may nakapag-breakthrough ba sa Paragon level sa sekta muli?